Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi na... Ang pag-ibig na pilit na hinahanap minsan ay sakit ang kapalit. Lalo na kung ang tiwala ay basta na lamang ibinigay sa isang taong hindi pa natin masyadong kilala. Dear Papa Dudut, ang sabi ng iba ay huwag mong gawing mundo ang taong minamahal mo lamang at mas dapat na palaging mas mahal mo ang sarili mo kesa sa ibang tao. Pero mahirap talaga kasi na pigilan ang damdamin lalo na kung sabi ka talaga sa pagmamahal. Papa Dudut, bago ko simulan itong kadramahan ko sa sulat ko ay nais ko munang magpasalamat. Kung sakaling eto talagang kwento ko ang napili po ninyong basahin. Alam ko kasi na libo-libo ang natatanggap ninyong mga sulat sa araw-araw mula sa ating mga kastorya. Dahil marami talaga kami na avid listener ninyo ang gustong magbahagi ng aming kwento sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krisha, 32 years old. Taga-Pasay at isang CPA na nagtatrabaho sa payroll ng isang kumpanya dito lang din sa Pasay. Nasa college pa yata ako nang huli akong makaranas na magka-boyfriend. Kaagad din kaming nag-break dahil siguro hindi rin ako masyadong seryoso sa pakikipagrelasyon ng mga oras na yon. Ang focus ko talaga ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral at maging isang CPA. Nangyari naman ang lahat ng yon, Papa Dudut. Nang maging CPA nga ako ay nagkaroon kaagad ako ng maayos at regular na trabaho. Mas lalo akong naging busy at nawala ng oras sa sariling love life ko. Dahil ako ang nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. Sa awa ng Diyos ay nakatapos sila ng kolehiyo. At doon ko naisip na siguro ay oras na rin para asikasuhin ko naman ang sarili ko. Kaya lang, Papa Dudut, kung kailan handa na ako na magka-love life ay parang naging ilag naman sa akin ng mga lalaki. May itsura naman ako at ligawin talaga dati, lalo na noong nasa college pa lamang ako. Pero halos wala nang nagpaparamdam sa akin ng paglalandi kahit man lang sa Facebook Messenger. Mga kaibigan, dating kaklase o kahit man lang sa trabaho ko. Kaya naman naisipan ko noon na gumamit ng mabilisang paraan para magka-love life. Ang gumawa ng account sa isang dating app. Noong una, Papa Dudut, ay medyo boring ang dating sa akin ng dating app na yon. Siguro kasi wala pang masyadong nagsaswipe right sa akin o yung pinipili din ako. Meron namang ilan pero hindi ko naman masyadong type. Hanggang sa dumadami na nga ang nakakamatch ko na talaga namang mga gwapo at doon ko nga nakilala si Michael, Papa Dudut. Mabait siya, gwapo at malambing. Sabi ko yon kahit na hindi pa kami nagkikita sa personal kasi madalas kaming magka-video call. Busy pa nga lang siya sa trabaho kaya hindi namin magawang magkita. Pero kapag kausap ko siya sa cellphone ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa akin. Mabilis lamang akong kiligin kaya yun din talaga ang nararamdaman ko noon. Lalo na kapag sinasabi niya na espesyal na ako sa puso niya. Maswerte raw siya na na-swipe right ko siya. Kasi kung hindi baka hanggang sa ngayon ay malungkot pa rin daw ang puso niya. OMG ka, Krisha. Tinuloy mo pala talaga ang paggawa ng account dyan sa dating app na yan? Gulat na tanong ng kaibigan kong si Jen. Oo, pero si Michael lang naman ang madalas na katawagan ko. Tugon ko. At talagang nagbigay ka pa ng personal information sa kanila? Inis na wika pa niya. Kay Michael lang naman ako nagbigay ng cellphone number saka Facebook account ko. Kasi siya yung pinaka-okay na kausap ko sa lahat. Tugon ko ulit. Kahit na, baka mamaya poser lang pala yung kausap mo ha, paalala pa niya. Hindi siya poser kasi naka-video call ko na siya. Isa pa, mukha namang legit ang Facebook account niya kasi marami siyang uploaded na picture doon. Eto, tingnan mo ang picture niya dito sa Facebook niya. Gate ko naman. Bakit naman sa mas bata pa talaga sa'yo ang trip mo?
Pansin niya nang makita ang picture ni Michael sa cellphone ko. Grabe ka naman sa mas bata sa akin. 4 na taon lang naman ang tanda ko sa kanya. Saka tingnan mo ang picture niya dito mukha namang magkadikit lang ang edad naming dalawa. Giit ko pa. Ay nako Krisha, itsura niya palang mukha ng manloloko yan at magpapaiyak ng babae. Basta kapag nakipag-date ka sa kanya ha, huwag mo muna kagad seryosohin. Kasi yung dating app na yan, tambayan niya ng mga manloloko at mga lalaking mahilig lang maghanap ng fun sa mga babae. Kaya sinasabi ko sa iyo ha, ngayon pa lang, wala ka talaga mapapala sa Michael na yan. Paalala niya pa sa akin. Papadudot, marami na rin naman akong nakamatch sa dating app. Yung iba ay palagi pang nagchat-chat sa akin kahit na hindi ko sila nire-replyan. Pero masyado akong choosy at ayoko rin ng masyadong maraming kausap. Dahil hindi ko nararamdaman ang kilig hanggang sa mag-focus na nga ako sa profile noon ni Michael. Totoo din naman papadudot na mukha talagang chick boy si Michael sa mga uploaded na picture niya sa kanyang Facebook at dating app profile. At yun talagang dahilan kaya ako napaswipe right sa kanya. Yung pagiging gwapo at bad boy ng datingan niya. Sa mga picture niya kasi ay palagi siyang walang suot na pangitaas kaya kita ang 6-pack abs na meron siya at magandang mga braso. Gwapo rin talaga ang mukha niya, papadudot. Singkit ang mga mata, matangos ang ilong at parang nakalip tint pa ang mga labi niya dahil sa pula nito. Mukha nga siyang bidang lalaki sa mga Korean novela na napapanood ko. Kaya naman mas nangibabaw papadudot ang kilig at excitement sa nalalapit naming pagkikita noon. Hanggang sa nag-decide na nga kaming magkita pagkatapos ng halos 1 buwan ng pag-video call namin. Nauna ako noon sa restaurant at medyo matagal din ako naghintay. Akala ko rin talaga ay hindi na niya ako sisiputin pa at medyo kinakabahan ako ng mga oras na yon. Pero dumating naman si Michael at kung ano ang itsura niya sa dating app, gano'n na gano'n din talaga ang itsura niyang makalaglag panty sa personal. Kaya mas pigil ang mga ngiti at kilig ko noon habang magkausap kami, papadudot. Akala ko lang hindi mo na ako sisiputin ngayon Michael, ang wika ko. Hindi naman pwede mangyari yun dahil matagal na nga kitang gustong makita at makasama. Ang ganda mo pala talaga sa personal Krisha. Tugon niya na may matamis ng ngiti sa mga labi niya. Naku, huwag mo kong simulan ng pambobola mo. Saway ko sa kanya kahit balot ng kilig ang buong katawan ko. Nagsasabi ako ng totoo, mas mukha kang bata at mas maganda ka talaga sa personal. Ang sabi naman niya. Ewan ko sa'yo, order na tayo ng pagkain. Anyaya ko na kaagad naman niyang sinangayunan. Habang namimili ako sa menu na hawak ko, napansin ko na bigla na lang hindi mapakali si Michael at panay ang hawak sa bulsa niya. Michael? Bakit? May problema ba? May nawawala ba sa'yo? Tanong ko. Naiwan ko yata sa kondo ang wallet ko eh. Buisit naman oh. Naiinis na sagot niya. Ganun ba? Sige, ayos lang. Ako na lang muna ang sasagot ng pagkain natin sa ngayon. Suhestyon ko. Naku, hindi po pwede. Nakakahiya sa'yo. First date natin tapos ikaw pa ang magbabayad. Kaagad na pagtatanggi niya. Ano ka ba, ayos lang talaga sa akin. Siguro naman ay masusundan pa tong date natin, hindi ba? Kinikilig na wika ko. Oo naman syempre. Kaagad na nakangiti niyang sagot. Yun naman pala eh. Ibig sabihin makakabawi ka pa sa akin. Kaya hayaan mo muna ako na maghintaya ngayon. Turan ko. Papadudot kung anong artistahin at gwapo ni Michael sa mga uploaded picture at video niya. Ay mas gwapo po talaga siya sa personal. Mas makinis pa ang mukha niya sa akin at mas maputi pa ang balat niya. Para talaga akong may kasamang certified na opa ng araw na yon. Sobrang gwapo at hot niya kasi talaga. Nakasuot lang siya ng medyo fitted na polo shirt noon kaya kita na talagang alaga sa gym at exercise ang muscle niya.
Ginawa ko rin ang lahat noon para mapigilan ang sobrang kilig na nararamdaman ko ng dahil sa kanya. Ayoko naman kasi na mahalata niya na gustong gusto ko na talaga siya. Kaya lang Papa Dudut, medyo nakaka-turn off din pala ang ugali niya sa personal. Hindi lang dahil sa ako ang nagbabayad na mga kinain namin sa unang date namin noon, kundi dahil sobrang lakas niya pong kumain talaga. Ang in-order ko lang noon ay palabok at juice para sa sarili ko. Pero ang mga in-order ni Michael ay pasta, fried chicken, lumpiang Shanghai, lumpiang sariwa at ice cream. Lahat naman ng in-order niya ay kinain at naubos niya. Pero ang mas nakakatawa at medyo nakaka-turn off ay yung umorder pa siya ng spaghetti at lumpiang Shanghai na pang take out niya umano. Pero kahit medyo na-turn off ako kay Michael sa unang date namin, mas nangibabaw pa rin ang kilig na nararamdaman ko noon dahil sobrang gwapo niya po talaga, Papa Dudut. Papa Dudut, ilang beses ding naulit ang mga date namin ni Michael at madalas sa bawat paglabas namin na magkasama ay ako talaga ang gumagastos. Marami kasi siyang iba't ibang dahilan noon na iwan niya ang wallet niya, nadukutan siya ng wallet, hindi nakapag-withdraw, buraw ang pera niya at kung ano-ano pang dahilan. Mga dahilan at tinatanggap ko rin naman, Papa Dudut. Kahit nga hindi na talaga masyadong kapanipaniwala ay naniniwala pa rin ako. Nakakagilty din naman kasi kung hindi ako maniniwala sa kanya, Papa Dudut, lalo na at ang gwapo niya talaga kapag nagpapaawa na ang mukha niya noon. 2 linggo pa pagkatapos ng unang date namin ay nagkaroon na rin kami ng official na relasyon. Doon ko nalaman na hindi lang naman pala siya gwapo, Papa Dudut. Mabait din siya at malambing na boyfriend talaga. Kahit na malakas talaga siyang kumain sa tuwing magkasama kami at ako ang gumagastos ay na-in love pa rin ako sa kanya kasi pinaparamdam niya sa akin na espesyal ako sa buhay niya. Lalo na nga nang minsan niya akong isama sa bar para ipakilala sa mga kaibigan niya. Gary, si Krisha, girlfriend ko. Krisha si Gary. Isa sa pinaka-solid kong tropa, pakilala ni Michael. Nagkangitian lamang kaming dalawa. In fairness pare, maganda ang girlfriend mo ngayon ha. Mas maganda siya kaysa ron sa huli mong pinakilala sa akin. Bulong ni Gary na medyo malakas kaya narinig ko. Uy, tumahimik ka nga dyan. Baka maniwala tong si Krisha na may iba akong pinakilala sa'yo. Babe, pasensya ka na rito kay Gary ha. Palabiro lang talaga to. Nakangiting baling sa akin ni Michael. Ayos lang babe. Pilit ang mga ngiting tugon ko. Pero pare, nasa na nga yung isang dinate mo dati? Tanong pa ni Gary. Matagal nang wala yun kaya wag mo nang hanapin. Sagot pa ni Michael. Grabe, iba ka talaga pare ko. Puri pa ni Gary. Syempre ako pa ba? Pagyayabang naman ni Michael. Babe, magsi-CR lang ako ha. Paalam ko dahil hindi ko na matiis ang topic nila noon. Papa Dudut, nang makilala ko ang kaibigan ni Michael ay hindi talaga ako masyadong nakasakay sa ingay nilang lahat. Una kasi hindi naman ako mahilig pumarty o kahit pa ang uminom ng alak at manigarilyo. Nang makalabas nga ako ng CR at makabalik sa table ay mas marami na sila doon. Mas maingay at halos nagsisigawan na ako mag-usap. Maingay naman kasi talaga ang loob ng bar na yon dahil na rin sa lakas ng music. Pinakilala pa ako ni Michael sa mga kaibigan niya at kagaya ni Gary ay nagbanggit din sila ng iba't ibang pangalan ng babae, Papa Dudut. Tumatawa ako noon kahit ang totoo ay inis na ako sa mga ingay nila. Lalo na kapag tinatawag ako sa ibang pangalan ng mga kaibigan niya. Alam ko naman na biruan lamang nila yon. Pero para kasing sanay na silang may bagong babae na pinapakilala sa kanila si Michael. Ang mas nakakainis na doon, Papa Dudut, nang sabihin nila na sana sa susunod na buwan ay hindi na bago mukha ng babae ang kasama ni Michael sa bar na yon. Mabuti na lang kahit papaano ay sinasaway sila noon ng boyfriend ko. At hindi ko rin maiwasan na kiligin kapag sinasabi niya na nahanap niya na raw ang babaeng makapagpapatino sa kanya, Papa Dudut. At nagsimula ko talagang maramdaman na ako ang babaeng tinutukoy niya.
nang umabot na nga sa halos 2 buwan ang relasyon namin. Maikli pa lang yon pero para sa akin simula na yon para mas maging seryoso kami ni Michael sa relasyon naming dalawa. Grabe babe, ang sarap nga nitong pares. Wika ko nang matikman ang pares na nasa harapan ko. Sabi na nga ba't magugustuhan mo eh. Alam mo kasi espesyal ang pagkakaluto nila sa pares na yan. Dahil may sarili silang recipe at espesyal na ingredient ang nilalagay dyan. Ang totoo babe, ang tawag dyan ay pares de balot. Kasi may kasamang balot ang niluto nilang pares. Wika ko. Hala oo nga, eto nga may balot talaga dito sa mangkuko. Ang galing naman, kaya pala may kakaibang lasa na masarap tong pares. Thank you babe ha. Pero teka, ano palang meron at bigla mo ko naisipan na yayain na kumain sa labas ngayon? Ang nagtatakang sabi ko. At talagang ikaw pa ng libre ha? Wala naman. Namiss lang kita kasi naging busy tayo pareho sa mga trabaho natin netong mga nakaraang araw. Pero babe, may gusto nga pala sana akong itanong sa'yo. Wika niya. Ano yun babe? Pag-uusisa ko. Wag na lang sige, nakakahiya eh. Kalimutan mo na lang yun. Tugon niya. Paano ko hindi isipin eh sinimulan mo nang sabihin. Itanong mo na sa akin kahit ano pa yan. Promise okay lang talaga sa akin. Pangungumbinsi ko sa kanya. Ay sige na nga. Ano kasi itatanong ko lang kung pwede ba akong mangutang sa'yo? Tanong niya. Sus, yun lang pala. Oo sige, magkano bang kailangan mo? Tanong ko. Ano sana, 7,000? Tugon niya. 7,000? Grabe naman babe. Ang laki naman pala ng kailangan mo. Gulat na sabi ko. Kaya nga nahihiya ako sa iyo eh. Bayaran kasi ng tuition ng 2 kapatid ko. Nagkataon naman na wala akong nakuhang incentive ngayon sa trabaho ko. Kaya nagipit talaga ako. O kaya babe kahit 5,000 na lang. Promise ibabalik ko rin kaagad sa iyo. Malungkot na sabi niya. Okay lang ba kung 3,000 lang ang mapahiram ko sa iyo? Tanong ko. O sige ayos lang. Ako na lang ang bahala sa kulang. O kaya sasabihin ko na lang sa mga kapatid ko na wag muna silang mag-take ng final exam nila, bahala na. Tugon niya. Babe sige ako na lang ang gagawa ng paraan dun sa kulang na pera na kailangan mo. Hindi ko na rin natiis na sabi ko. Talaga babe, grabe. Hulog ka talaga ng langit babe. Thank you ha. Thank you talaga. Masayang wika ni Michael bago ako niyakap ng napakahigpit. Papadudot nung una ay nagdalawang isip talaga ako na pautangin noon si Michael. Hindi rin naman kasi biro ang halaga ng perang hinihiram niya. Pero syempre dahil mahal ko nga siya at may tiwala naman ako sa kanya ay binigay ko pa rin sa kanya ang halaga ng pera na kailangan niya. Hindi naman kasi issue sa akin ng pera, papadudot. Kaya nga okay lang sa akin kahit ako talaga ang sumasagot sa mga date naming dalawa. Dahil ayoko nga na maging issue rin yun sa relasyon namin ni Michael. Pagkalipas naman ng 1 linggo noon ay binayaran na rin sa akin ni Michael ang hiniram niyang pera. Hindi nga lang buo papadudot, 3,000 lang ang binayad niya sa akin at sinabi niya na isusunod niya ang kulang sa darating na sahod niya. Kaya lang ilang linggo nang nakalipas ay parang nawala na sa isipan niya ang pagbabayad. Ang masama pa doon ay muli siyang nangutang sa akin ng mga sumunod pang linggo. Maliliit na halaga lang naman papadudot, 200 pesos, 500, 1,000 hanggang sa hindi ko na matandaan kung magkano na nga ba ang napautang ko sa kanya noon. Palagi ko talaga siyang pinapahiram ng pera lalo na kapag naglalambing na siya sa akin. Ganon naman talaga kapag nagmamahal ka papadudot, hindi ba? Hindi mo dapat pinagdadamutan ang taong mahal mo. Papadudot, magkakalahating taon na po ang aming relasyon ni Michael nang maramdaman ko ang unti-unti niyang pagbabago. Malambing pa rin naman siya sa akin kapag magkasama kami lalo na kung may kailangan siya. Pero hindi na siya madalas na nakikipagkita sa akin. Hindi na rin niya ako masyadong tinetext, tinatawagan o chinachat.
Palagi siyang may dahilan na ibinibigay kapag niyayaya ko siyang lumabas kami, Papa Dudut. Offline din siya madalas sa Facebook Messenger pero palaging online ang profile niya sa dating app. At kapag sinusubukan ko na siyang i-message doon ay bigla naman siyang mag-offline. Ayoko sanang mag-isip ng masama noon kay Michael, Papa Dudut. Pero hindi ko rin talaga mapigilan ang sarili ko. Minsan, tinatanong ko na rin siya tungkol doon kung bakit nawawala na siya ng oras sa akin at parang hindi na niya ako gusto na nakakasama pa. Humingi naman siya ng sorry sa akin noon at sinabi niya na busy lang din talaga siya sa trabaho niya. Lalo na at kakalipat niya lamang sa bagong kumpanya. Pilit ko yung iniintindi kahit habang tumatagal ay nararamdaman ko noon na may problema na talaga ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Ay nako, mag-shopping na nga lang tayo para mawala na yung lungkot mo, Krisha. Anyaya sa akin ni Jen nang makwento ko ang nangyayari noon sa sitwasyon namin ni Michael. Pas muna ako, Jen. Naiwan ko kasi ang isang ATM card ko na may laman. Ang nadala ko ngayon yung card ko na wala ng laman. Tapos wala na rin akong cash dito sa wallet ko. Tanggi ko. Oh, kailan pa na wala ng laman yung isang ATM card mo? Nagtatakang tanong ni Jen. Kakapadala ko lang kasi ng pera kay Michael nang mangutang siya ulit sa akin kagabi. Wika ko na bigla kong gustong bawiin dahil alam ko na hindi yon dapat malaman ni Jen. Teka, anong sabi mo? Nagpadala ka ng pera kay Michael? Ulit? Krisha, huwag kang magsinungaling sa akin ha. Sabihin mo nga ang totoo. Gaano ba kadalas nangungutang yung Michael na yan? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi naman talaga madalas, mahinang wika ko. So ilang beses na nga? Tanong pa niya. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na rin kasi mabilang, tugon ko. Alam mo kung kapatid lang kita, sinabunutan na kita kanina pa. Yung totoo, sugar mommy ka sis, naiinis na sabi pa niya. Ang sakit mo namang magsalita, balungkot na turan ko. Hindi masakit ang sinasabi ko kung hindi totoo. Alam mo, matagal na talaga akong may masamang kutob sa Michael na yan eh. Hindi ko lang sinasabi sa iyo kasi baka mag-away lang tayo. Pero nang minsang mag-stalk ako sa Facebook account niya, napansin ko na kahit marami siyang picture at video na naka-upload doon, wala pa palang 1 taon ng account na yon. Krisha, sigurado ka ba na Michael talaga ang pangalan ng lalaking yan? Alam mo kasi iba talaga ang kutob ko eh. Na hindi talaga legit ang Facebook account na ginagamit niya para magkausap kayong dalawa. Pakiramdam ko talaga hindi Michael ang pangalan niyan. Wika pa niya. Papa Dudut, dapat ay manonood kami ng sine ni Jen ng araw na yon. Pero nawala na po ako ng gana at sinabi ko sa kanya na gusto ko na lamang na umuwi ng bahay. Nang makauwi ako ay hindi ko na rin napigilang mag-stalk sa social media account ni Michael. At doon ko napatunayan na parang tama nga ang mga napansin ni Jen sa account ni Michael. Ang Facebook account niya ay halos 1 taon pa lamang na active. Wala sa date na na-create ito. Ang Instagram niya na marami ring picture at video ay halos pare-pareho lang ang uploaded date. Iba na ang kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Napapaisip ako na paano nga kung tama talaga ang lahat ng hinala ni Jen. Paano kung hindi naman talaga Michael ang pangalan ni Michael? Hindi pa ako tumigil sa pag-stalk noon sa social media account niya, Papa Dudut. Hanggang sa inisa-isa ko na ang mga upload picture ni Michael sa Facebook niya. May isang picture doon na nakatopless siya at may hawak na dumbbell. Naalala ko na yon ang picture na pinadala niya sa akin nang sabihin niya na nasa gym siya. Napansin ko ang laughing reaction ni Gary sa picture na yon. Kaya napunta na ako sa Facebook account ni Gary. Hindi ko alam kung bakit sa account niya ako nagsimulang mag-stalk noon. Hanggang sa may nakita kong picture niya na naka-laughing reaction din. Ang isang account na may profile picture ni Michael. Ang pinagtataka ko lang, Papa Dudut, noon ay hindi Michael ang pangalan ng Facebook account na yon. Hindi ko tinigilan ang pag-i-stalk sa mga social media account nila.
At medyo naiyak na talaga ako nang makakita ako ng 4 na Facebook account na puro si Michael ang nasa profile picture pero iba-iba ang pangalan na gamit. Alam ko noon na may mali na talaga sa relasyon namin, Papa Dudut. May mali na sa boyfriend ko na akala ko ay kilala ko na talaga. Kaya isang gabi pinuntahan ko siya sa bar na madalas niyang tinatambayan kahit ang paalam niya sa akin ay nasa bahay siya ng isang kaibigan niya dahil birthday daw nito. Hindi nga ako nagkamali nang makita ko si Michael doon at hindi ko na napigilan ang sarili ko na sugurin siya. Kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang makita niya ako. Pero hindi na ako nagpaawat pa noon sa matinding galit na nararamdaman ko. Umuwi ka na nga, bukas tayong mag-usap, pagtataboy niya sa akin. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nalalaman kung sino ka ba talaga. Ano ba talaga ang pangalan mo? Michael, Jake, Alan, Luis? O baka naman wala sa mga nabanggit ko dahil may iba ka pang Facebook account na hindi ko pa nahahanap? Galit na tanong ko. Hindi siya sumagot noon at basta na lamang akong tinalikuran, pero syempre hindi ko siya kaagad hahayaan na umalis kaya pinigilan ko siya. Okay, fine. Hindi talaga Michael ang pangalan ko. Hindi rin Jake. Hindi Alan at mas lalong hindi Luis. Pero kung ano man ang pangalan ko o kung sino man ako, wala ka nang pakialam doon, Krisha, okay? Sa wakas ay pagtatapat niya. So tama nga, ginamit mo lang talaga ako. Niloko mo lang ako. Naiiyak sa galit na wika ko. Kung yun ang tingin mo na ginawa ko sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Ang hirap kasi sa'yo masyado kang mabilis mabola. Ang bilis mong utuin at ang bilis mong maniwala. Napaka-gullible mo, Krisha. Sigaw niya na sinagot ko ng malakas na sampal. At napaka-gago mo naman, Michael. Ikaw ang pinakamasamang tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Nagsisisi talaga ako na nakilala at minahal pa kita. Panunumbat ko sa kanya. Nagsisisi ka pa sa lagay na yan, ha? I-enjoy na enjoy ka nga sa tuwing magkasama tayo noon. Kilig na kilig ka sa tuwing dinidate kita. At alam ko kung gaano ka kapatay na patay sa akin, Krisha. Kaya nga hindi mo kagad napansin na fake ang account ko sa Facebook, hindi ba? Dahil in love na in love ka sa akin. Alam nyo, pare-pareho lang kayong mga babae. Makakita lang kayo ng gwapong lalaki na magandang katawan, kusa nang nalalaglag ang mga panty ninyo. Nakangising wika na muli kong sinagot ng sampal. Sumusobra ka na, ha? Isang sampal mo pa ulit sa akin, tatamaan ka na sa akin. Sigaw pa niya. Ano, sasampalin mo rin ako? Sasapakin mo ako? Sasaktan mo ako? Sige, nang magkademandahan na tayo. Pagbabanta ko. Umalis ka na nga dito at wag ka na magpapakita sa akin. Muling pagtataboy niya. Hindi na talaga, dahil hindi ko kailangan ng isang tarantadong lalaki na kagaya mo sa buhay ko. Oo, minsan minahal kita, kaya nga nauto mo ako Pero itong tatandaan mo kung sino ka mang gago ka. Babalik din sa'yo lahat ng mga ginawa mo sa aming mga babae na niloko mo. Kakarmahin ka rin, tandaan mo yan. Sigaw ko sa kanya. Papa Dudut, umiyak man akong umalis. Sa harapan ni Michael noon ay mas nangibabaw naman ang galit na nararamdaman ko sa dibdib ko ng mga oras na yon. Galit na galit ako kay Michael dahil nalaman ko na ang totoong ugali niya. Kung anong gwapo ng mukha niya, yun namang pangit at baho ng buong pagkatao niya. Hindi ako makapaniwala na nagkagusto ko sa kanya at minahal ko siya ng totoo. Kaya nga may parte rin sa akin na nagagalit ako noon sa sarili ko, Papa Dudut. Kasi hinayaan ko na mabulag ako sa panlabas na itsura niya. Hinayaan ko na mabilog niya ang ulo ko at mauto niya ako. Alam ko naman na may kasalanan din ako kung bakit ako nasaktan, Papa Dudut. Pero syempre hindi naman ako masasaktan kung walang manluloko sa mundong ito na kagaya ni Michael. 2 linggo din ako na nagmukmok sa kwarto at hindi masyadong nakapagtrabaho. Pero na-realize ko rin kaagad na hindi ko dapat sinasayang ang oras sa pag-iyak at pag-iisip sa isang walang kwentang lalaki na kagaya niya.
Kaya naman kaagad din ako nakapag-move on sa tulong na rin ng mga kaibigan at pamilya ko. Pinarealize nila sa akin na hindi ko kailangan ng isang gwapo nga pero manluloko naman na lalaki sa buhay ko. Papadudot, hindi ko na muling binessage pa si Michael kahit sa text o sa Facebook Messenger. Inunmatch ko na rin siya sa match list ko sa dating app. At hindi ko na rin siningil pa sa kanya mga nautang niya sa akin na pera dahil ayoko na sana siyang makausap at maalala pa. Pero nang taon na yon, papadudot, ay nakita ko na bigla na lang nagtrending ang picture ni Michael sa social media. May iba't ibang post ako na nakita na may mga tao raw na niloko at pinarahan si Michael. May mga kaedad ako at meron ding babae na medyo may edad na. Nagtrending siya kasi ninakawan niya pala ng cellphone at laptop ang isang nakarelasyon niya. Hanggang sa kumalat na nga ang picture niya at naglabasan na mga taong ginamit at niloko niya. Natawa na lamang ako sa inis, papadudot, lalo na nang makita ko ang isang post na nahuli na pala siya ng mga pulis at kinulong na siya. Doon ko nalaman ang totoong pangalan niya na malayong malayo sa mga Facebook account niya na nakita ko noon. Napakarami na pala talaga niyang naloko at isa na nga ako doon. Pero at least na mga oras na yun ay bumalik na rin kaagad sa kanya ang karma na ginawa niya sa aming mga naging biktima niya. Papadudot, ngayon ay halos 2 taon na ulit akong single. Wala na sa kalendaryo ang edad ko pero nasa bingo card pa naman. At sa naging relasyon namin ni Michael noon ay marami akong natutunan. Isa na nga doon na hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Lalo na ang pag-ibig. Dahil lahat naman ay may tamang oras at panahon. Yun na lang ang hinihintay ko para sa sarili ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Krisha. Palaging may tamang panahon sa lahat ng bagay basta marunong lamang tayong maghintay. Maraming salamat sa ating kastorya na si Krisha sa pagbabahagi ng iyong kwento na talaga namang nakapag-iwan ng aral sa araw na ito. Hindi man naging masaya ang katapusan ng kwento nila ni Michael, ang mahalaga po ay may natutunan siya sa mga nangyari sa kanya. Sa panahon ngayon, nagkalat na talaga sa paligid ang mga manloloko. Napagsasamantalahan ng kabaitan ng mga tao, lalo na yung naghahanap lamang ng tunay na pagmamahal. Kaya kailangan natin na magdoble o triple ingat sa mga nakikilala natin. Mga kastorya, minsan din ay nakakalimutan na natin ang ating sarili, lalo na kapag nagsisimula ng umikot ang ating mundo sa isang tao. Pero palagi nating tatandaan na unahin ang sarili kesa sa iba. Dahil iwanan man tayo ng lahat ng tao sa paligid natin, sarili lang natin ang magiging kakampi natin. Kaya dapat ay hindi tayo mawala ng respeto at pagmamahal para sa ating sarili. Huwag po kalimutan na i-like, share ang ating YouTube content. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.